Good morning guys. For today's video is update po tayo sa aking palay ngayon. Yan, kung nakikita ninyo, ito po ay nasa 40 days na. Mahigit nasa 43. So, yan po yung palay natin. So, medyo matumal na to ang ating tubig. So tignan natin ngayon dahil may paparating na bagyo dito sa Mindanao. So yan po yung ating palay, variety po niyan ay 64. So ngayon lang natin ito na subukan. So anyway guys, so wala naman tayo nakikita problema sa dahon. Dati may konting stem borer pero hindi naman lumala. So yan lang po ang aking ina-apply dito. Kada mag-spray na po insecticide is Brodan. Then inahaluhan ko po ng crop top. So yun lang. Then Bertaco. So pinaghahalo-halo ko na yan tatlo. So yan lang ang ginagamit ko. So yung pag-apply po natin ng mga for insecticide ay kinakailangan naka-timing din tayo kung ano yung mga sakit ng ating palay para iwas tayo sa sobrang gastos. So yan po yung ating dahon, malapad, malusog at saka medyo mabulaklak. So kailangan naman dito sa pag-apply natin ng abono, tamang-tama po ito kasi yung palay nito ay madalian lang ito. So sabi nila na mga 3 months mahigit o less than 3 months. So kaya last week nag-apply na ako ng pang top dress dito. So hindi ko na inihintay yung buntis talaga. So kung may plano ako mag-abono pangatlo, hintay naman natin maglabas yung sibol ng palay para naman mas mabilis ang paglabas nila. So yan po guys, good morning. So sa lahat po ng mga magsasaka, ka-farmers na nakakapanood nitong ating video, yan po, paki-comment lang naman kung ano ang masasuggest niyo dito sa aking palay. So ito ay transplant, lipat tanim po ito. Yung mga nasa katabi ko ay direct seedling sila. So ito sa akin, nakasanayan ko dito, kada second crop ay naga-transplant po ako kasi mahirap talaga mag-direct seedling kung hindi kontrolado yung tubig. Mahihirapan ka talaga sa pagkontrol ng mga damo. So yan, ito yung first time nito, parang tinamaan ito ng stem borer, yung pumupula. So sa awa ng Diyos ay na-recover naman. Yan, wala ka na makitang pula dyan. So yun lang naman ang mga sikreto dito sa pagpaparm ng palay. Kailangan masipag ka lang. Ito ay nasa 1 hectares. So yan lang po ang kabuuan ng sukat ng aking palay dito. So tamang tama lang po sa isang tao. Kung wala kang maintenance ay kayang-kaya rin ito. Ito ay wala talaga akong maintenance dito guys. Ako talaga gumagawa ng lahat. Pag-spray, pag-abuno, ako talaga yan. Wala akong sinusweldohan dahil kayang-kaya pa naman. So dito naman sa katabi ko, yan po sa bayaw ko yan. So yan yung kikita niyo guys, lumalabas na po yung bunga yan. So mas mabilis pa ito sa akin. So kaya ito, sabi nila, ang 64 ay maganda daw yung bigas niya, malambot, then mabigat. So kaya sinubukan ko itong itanim, bumili ng ganitong variety. Anyway, hindi itong variety na galing sa mga gumagawa ng binhi, galing din po ito sa harvest doon sa kaibigan ko. So yan po ay nabili ko ng itong Minecraft lang. So maganda rin pala magtanim ng mga yung palay na hindi po siya variety ginagawa, yung galing sa ating ani. Yan po, binibidad lang, then gina-stack mo lang 15 days or more than 15 days. Kaya ito
medyo okay rin ang kinakalabasan. So ito lang po yung ating short video guys. Sana po nagustuhan ninyo ang aking kwento sa aking pagpaparm dito sa munting bukiran ko. Thank you for watching and God bless.